Siguro narinig nyo na yung mga salitang haunted houses, no? Haunted places. Yan. At ito yung tinutukoy sa spiritual warfare na pag-atake ng demonyo, masamang spirito, saan? Sa mga bahay o lugar, mga bagay, o maging sa mga hayop. So, yun yung infestation. The demonic activity in homes, houses, locations, things, and places. Halimbawa, yung mga narinig natin mga kinakaladkad na mga kadena. Yan. Mga pianong bigla na lang tumutunog pero walang tumutugtog. Yung gripong bigla na lang bumubukas, o mga bagay na bigla na lang nawawala. Ngayon, tapos maya-maya, makikita mo na lamang na nasa ibabaw uli ng mesa. Mga ganyang uri ng mga manifestations o panggagambala. At kung ating babalikan yung episode bago dito, ay alam natin na ito'y gawa ng mga kalaban, masamang spirito, o demonyo na sa atin ay nanlilinlang, nanggagambala at nanggugulo. Kung napanood niyo yung pelikulang Poltergeist, no? Sa mga medyo may edad katulad ko, yung Poltergeist, yung series na yun, no? Ibig sabihin nun yung ghosts that make noise, Poltergeist. Pero, tingnan natin, ano ba ang mga dahilan kung bakit nai-infest ang isang lugar? Ano ba yung mga nangyayari kasi bago ma-infest ang isang lugar at ang mga kalaban ay nakapapasok sa mga lugar na ito, kaya sila'y nakakapanggambala sa mga bagay din at sa mga hayop. Minsan siguro na papansinin nyo, yung mga aso o ano pa man ay bigla na lang umaalulong na hindi mo naman nakikita kung bakit. Pero marahil sila, nakikita nila. No? So ito ang ating bibigyan linaw. Nang sa gayon, pag-ingatan din po natin. Lalo tigit kung ano yung mga pinapasok natin sa ating mga tahanan at maging sa ating buhay. Infestation. A form of extraordinary demonic activity. Kaya, tingnan natin kung ano yung mga malamang na dahilan. No? Sangguni tayo sa, ano ba to? Catechism of the Catholic iPad. Hindi po, hindi. Biro lang po, no? May kopya tayo ngayon kasi para po mas maging eksakto tayo. So, tingnan po natin. Bakit po nai-infest ang isang lugar o bagay at hayop? First, there is a great probability that a place is infested if, una, it used to be a mass graveyard during the war, or it was forested and known to have elementals. Mga lugar na dati ay naging libingan o dili kaya may mga taong sa digmaan ay doon namatay. Siyempre, medyo masaklap yung mga karanasan na yun, hindi inaasahan na kamatayan din, o sabihin natin kapag ikaw ay isang sundalo nga, halos ang kalahati ng paa mo ay nasa hukay, no? Pero siyempre, lagi pa rin sila umasa na sila ay makauuwi sa kanilang mga mahal sa buhay. But then, some unexpected deaths happened. At sa lugar na yon ay may mga nailibing, no? At may mga katawan ng tao na nanatili. Kung kaya, nagiging isa to sa mga dahilan na hindi alam ng mga sumunod na henerasyon na ito pala isang graveyard noon, na lalo tigit nung may mga panahon ng giyera. Kaya, siguro din, natabunan na ng mga damo, no? Forested na yung lugar, at may mga namahay na, namugad, at may mga nanirahan na mga elementals, kung tawagin po, no? Elementals, still demons. Okay? So, yun ang una. Pangalawa, number 2. The residents, mga nakatira sa bahay, recently had a quarrel or misunderstanding with someone who has access to witchcraft or sorcery. Kumbaga, siguro,
sa isang tahanan, sa labas noon ay meron siyang nakaaway, no? Meron siyang nakaalitan na mayroong kakayahan o may kakilala para na gumanap ng mga witchcraft, sorcery. Kaya may mga evil spells, may mga curses na kinast. At pag uwi ng tao na yun na may nakaaway, ay doon niya nararamdaman yung balik o ganti ng kanyang nakaaway. Kaya minsan nagtatanong kami, oh, bakit ka na ganyan? May nakaaway ka ba? No? Kaya pag-ingatan din po, no? Baka yung ibang mga nakakagalit natin, may kakayahan sa mga ganitong uri ng mga powers, witchcraft, sorcery. Okay? Pangatlo, it has been the site of a sinful activity recently. Examples are drug sessions, yung mga nagpapat sessions din, o dun na pinapasok yung mga iba't ibang mga droga, no? Or promiscuous sexual activities, just like in prostitution houses. Na dito may mga nagaganap na kahalayan at iba't ibang mga uri ng prostitusyon, no? Pedophilia or anything of that sort. Okay? Kaya yung lugar na yon, dahil may mga nagaganap na ganon, ay nagiging infested din. Nagiging stronghold ng kalaban o ng masamang spirito. Next. Pang-apat. Fourth. A traumatic event such as physical violence or rape has recently occurred. So, isang traumatic event, naganap doon sa lugar na yon, no? Halimbawa, merong nagkasakitan o sabihin nating may nagsuntukan doon, tapos kahit papaano, dumanak yung dugo din, o merong ni-rape sa lugar, sa isang vicinity, sa isang location, may na-rape na babae, no? Kaya naging infested din yung lugar. Okay? A traumatic event happened. Next. I think number 5 na to. No? Number 5. There has been tampering or renovating of the place or surrounding area recently. Okay. So, what's with it? Okay? Example would be the cutting of old large trees around the place and cleaning out the basement or the attic. Naniniwala po kasi kaming mga exorcists na kung halimbawa po may mga malalaking puno dyan at may mga namugad na dyan na mga masasamang spirito, naging stronghold nila, it would be wise and it would be good, no? Na yung puno bago i-cut, ina-exercise din po yan at pine-bless to cast out the evil or the demon dwelling in that tree. Nang sa gayon, yung mga pumutol, una-una ay hindi rin makaranas ng anumang retaliation. At lalo tigit yung mga gagawa doon at yung titira doon ay hindi magambala. Dapat merong gawin na mga exorcism and blessing. The tree and of course the place. No? Pero kadalasan kapag hindi po nagagawa yun at nagkataon na may mga stronghold puro sa lugar, lalo tigit doon sa puno na pinutol, nagkakaroon po ng infestation na yung lugar. Okay? Number 6. Ito, pag-iingatan ito. Something new like an antique mirror, good luck figurines, New Age crystals and stones, or a pagan god statue has been added to the place recently. This could have evil spirits attached to them. So, halimbawa, may mga antique collector. So, hindi natin alam yung history nung bagay na yon, nung salamin na yon, nung cabinet na yon, o anumang mga wooden crafts. Minsan po, may mga historya na hindi maganda and evil spirits may be attached to them. Pati naman po yung mga good luck figurines, lucky charms, no? O sabihin na natin, sige, tuloy na natin yung mga pampaswerte na pinapasok nyo sa bahay ninyo. Kaya minsan hindi na ako nagtataka kung bakit infested. Kasi,
yan naman yung mga bagay na hindi makadiyos. Occult things yan pinasok nyo sa bahay nyo. Kaya, matik, no? Meron ng infestation. Number 7. Someone involved in occult, animist, spiritist activities has recently arrived or visited. May dumating o may bumisita na merong kaugnayan sa occultismo. Perfect example dito minsan yung pagkuha ng kasambahay. Hindi mo alam, ito ay meron palang lahi ng mga nagtatawas o albularyo. Pag sila ay may sakit, sila ay tinatawas. No? Kaya, nadadala po nila yon hanggat hindi po yun na ikakasaw sa kanila. Kaya, kung saan man sila magpunta, nagiging infested po yung lugar. O dili ka, may bisita kayo na merong kinalaman sa occultism, spiritism, animism, no? Kaya, nadadala po nila yon at yung mga ganong bagay na dala nila, kalaban man, elementals, or anything, ay minsan nagkakaroon ng stronghold din sa bahay kasi mas nakakita sila ng pwede nilang kapitan. Okay? So, ingat po. No? Next. Number 8. Kanina po, traumatic event, ano? Pero ito, mas malalim. A tragedy, like death, murder. No? Isang kamatayan na hindi natural, hindi normal ang naganap doon, has occurred recently within the vicinity. Yan, yung may mga pinatay, okay, may homicide, ganyan. Kahit o may suicide, nagiging stronghold din po yan ng kalaban. Kaya ang lugar ay nagiging infested. So, a tragedy happened in that place. Number 9, there occurred within the vicinity any occult, pagan, or spiritist activity. Examples of these are feng shui, witchcraft, sorcery, spirit questing, padugo, and seance. Meaning, sa lugar na yon, may mga ginanap na, alam niyo naman daw, Ouija board, no? Spiritism, at yung may naglaro ng Spirit of the Glass. Yan, nagiging infested din po yung lugar. Kapag yung lugar ay pinafeng shui, okay? O kaya ginagamit yan ng isang mangkukulam para gawin yung kanyang craft, no? Against other people. Kaya yung lugar na yun, infested na rin. And finally, number 10, no? Ito, bato-bato sa langit, tamaan, buti nga sa inyo. Tingnan nyo mabuti, no? Remains of the dead, such as cremated ashes, are put in the homes temporarily or permanently. Ano po, minsan po, meron akong nakausap na meron po sila mga tinatawag na green bones, na kapag kinremate daw yung mahal sa buhay, minsan may mga green bones na makukuha. At swerte raw pag tinago yun ng pamilya. Huwag ko kayo maniniwala ron. Nagiging dahilan din po ito ng pag-anyaya ng masasamang spirito. No? Because yung pong remains o yung cremated ashes, no, na nasa urn, they must be put in columbaries, no? Mga buto sa mga ossuary. That's the proper way. That's the Christian way. If not the burial one, no? Yung the burial, yung paglilibing, okay? Yung talagang makakristyanong pagturing sa katawan ng isang tao. Kaya ingatan niyo po na manatili ito sa mga tahanan. At sabihan niyo po yung mga kaibigan, yung may kilala kayo na kailangan asikasuhin niyo na ito'y mailagay sa dapat na paglagyan. Okay? Maaring 10 lamang ito, pero ilan lamang po ito sa mga dahilan kung bakit may mga infestation. Sana po balik-balikan itong video na ito at pag-aralan po ninyo, tingnan nyo, no? Kung may mga ilan dito ang ating nagagawa o dili kayo napapanatili natin sa ating bahay. So para po sa episode na to, yan po ang unang extraordinary demonic activity, infestation. And sana po sa atin pong pamumuhay, lagi nating maisaisip na Diyos lang mahalaga na. Sa katunayan,
siya lang ay sapat na. Kung kaya't ang iba't ibang mga bagay na pinapasok natin sa tahanan, mga pampaswerte, at ano pa man na sa tingin natin magdadala sa atin ng kayamanan, pag hindi ho maka-Diyos, talaga pong hindi kailangan yan. Kaya po, sa Diyos lang tayo umasa, sa Diyos lang tayo kumapit, at nawa, protektahan po ng Diyos ang bawat tahanan dahil mahalaga po na tayo ay malayo sa kalaban. So keep on praying, no? Praying to God alone and not seeking help from other powers. Okay? Kaya po, yan ang paalala ko po sa inyo ngayon. And this is the Catholic way. Hold on to God, but only to God. Okay? Due to insistent public demand, and may mga nagtatanong, okay, infested, Father, so, anong gagawin namin? Kaya, itong episode na ito ay para turuan na rin kayo at ano yung mga pwede nyong gamitin para sa inyong mga tahanan. Nang sa gayon ay makalaban tayo o meron tayo mga sandata laban sa mga masasamang espiritu. No? Kaya, sabihin na namin sa inyo kung ano yung mga kailangan o kung ano yung magandang nasa bahay ninyo para na sa gayon, makalaban kayo sa masamang spirito, sa demonyo. Okay? So, ihandaan nyo sarili ninyo sapagkat medyo marami-rami, pero papangako sa inyo, ito yung makakatolikong pamamaraan, mga kristyanong pamamaraan. Una ako na kayo. Wala ritong mga buntot page, ha? Wala ritong bawang para sa aswang. At ano-ano pa mga agimat o binigay ng mga albularyo. Kaya, tanggalin nyo na sa isip nyo yun. Ang mga sasabihin ko lang ay gamit ng pinapayagan o gamit na pinapayagan ng simbahang Katolika. So, para hindi kayo malito, dahil nga tayo nakikipaglaban, kailangan natin ng sandata. Tandaan nyo lang yung word na swords. Okay? Swords. So, yun ang dapat ninyong tanda ang acronym na yun, ha? Siguro alam niyo naman ang spelling ng swords, no? Baka S-O-R-D-S. Kulang kayo ng isang letra. Okay, so, magsimula tayo. Letter S. So, ano yung, excuse me, ano yung sa letter S na madalas na ginagamit din namin at pwede rin ninyong gamitin sa inyong mga tahanan? Okay, meron ako dito. Huh? Una ay S, sugar. Ay, teka. Ay, maalat. Salt. Okay, hindi ito sugar, ha? Salt. Pero hindi ito ordinaryong salt. Hindi na siya magiging ordinaryong salt at magiging sacramental na siya kapag siya ay in-exercise at binless. By the way, mahalaga na yung mga gagamitin ay mga nabasbasan. Preferably in-exercise muna bago binasbasan. Kaya simulan natin, no, sa S, salt. Kadalasan ito ay ini-sprinkle sa mga corners ng bahay ninyo. Okay, konti-konti lang. Sa mga ilalim ng bedroom, ilalim ng bed pala. Ilalim ng bedroom, baka ilalim ng bedroom, sala yun. Okay? Pero ilalim ng bed, no, pwede nyong ilagay. And usually, nakita ko rin na effective na kapag naman binabangungot ang tao, kukurot lang ng mga 3 kilo, tapos kainin mo. What? Paggising mo, may sakit ka na. No, pero konti lang. Yung totoo, konti lang. A pinch of salt, and then kainin mo bago ka matulog. Tapos meron kang prayer na sasabihin para hindi ka bangungutin or you will not experience any nightmare. Okay? So yun, just sprinkle around the salt. Tapos mamaya yung mga prayers ay ilalagay natin sa through QR code. Okay? So S is salt. Hindi kailangan ng pepper. Okay? Kasi iba na yun. Iba na gagawin mo nun pag may pepper pa. Okay? Next. W. Okay. W. Wala. Hindi. Water. Okay?
So, exercise blessed water. Kaya dito, nakalagay na to sa container, no? Dito po kami, kasi sa parish, meron kaming bine-bless na water. Nilalagay namin sa isang banga para kung may gustong humingi, pwede naman. Kung may mga dala silang tubig, bine-bless din, ina-exercise and bless. So, ito, laging ready lang to rito. Pero ako personally, pwede rin naman, no, na yung potable water. Okay? Potable. Alam niyo ibig sabihin ng potable? Ibig sabihin, nadadala. Potable. Hindi, portable yun. Potable, ibig sabihin, naiinom. Okay? Naiinom. Potable. Wala yung R, ha? Okay. Pero pwede rin, portable. Hindi, nadadala mo yung tubig. Portable and potable. Okay? And when I say potable, talagang literally, you can drink the exercise blessed water. And sometimes, for exorcism, pinaghahalo yung salt, pati yung tubig. Okay? So, paano gamitin? Well, kung paano nyo nakikita ang ginagawa ng pare pag nag-house blessing, around the home, ini-sprinkle ito, syempre. Okay? Tapos, kahit sa labas ng tahanan, okay, you can use the exercise blessed water. Rinig niyo yan? May misa, no? Okay? Ganito kami dito eh. Nagmimisa kami. Kasi kami Katoliko. Okay? So, alam niyo Katoliko kami, no? That's water. Oh! Ito, isa sa mga paborito ko to. Yan. Olive oil. Or shall we say, extra virgin olive oil. EVU. Okay? So, hindi nyo ito makikita kung saan, ano? Goya Organics. Kaya, Goya. Baka naman. Okay. Alam nyo, sa grocery store kasi maraming mga olive oil na dali, consecration yata yun. Pero okay lang. Maraming mga olive oil na naglalabasan. Pero ako na-discover ko ito at na-research ko rin na isa sa mga top 5 olive oil brands in the whole world. No? Siguro during the time na na-research ko. And kasi para sa akin, mas maganda kung talagang authentic na extra virgin olive oil. No? Kaya ito, tinitipid ko ito. Okay? At dinadala-dala ko rin sa mga exorcism ko. Pero minsan, ay nire-require ko rin yung may-ari ng bahay na bumili ng kanyang extra virgin olive oil. No? But this, I bring this especially kung halimbawa, talagang alam ko na matinding kalaban halimbawa sa tao. No? Kasi para sa akin, yung olive oil, nagtatagal po dun sa lugar. Doon sa mga karanasan, yung mga ibang tubig na tuyo na, pero yung oil, kapag tinrace sa pinto, sa bintana, sa mga walls, mirrors, o sa mga figurines, they stay. No? Nagtatagal. Kaya isa sa mga paborito ko ang exercise blessed oil. So, pwede rin po kayo magkaroon ng exercise blessed oil. Halimbawa, yung mga bata, ako sino man na afflicted, you can trace the sign of the cross dun sa forehead nung afflicted na mga bata bago matulog, no? Para din tulong na sandata laban sa masamang spirito. So, pwede pong gamitin sa tahanan, gaya na nasabi ko, sa pinto, sa mga bintana, dingding, at kahit sa mga salamin. Okay? Okay, so extra virgin olive oil. Alam ko, marami magtatanong dyan, Pater, baka ibang oil pwede. Well, kung makakakita naman ng olive oil, mas maganda. Pero kung wala talaga, then, pwede naman yung ibang klase ng oil. Okay? Pero, we highly recommend extra virgin olive oil kasi yung mga chrism oil na ginagamit sa binyag, sa ordination, sa kumpil, olive oil yon. Tapos yung oil for the sick, olive oil din yan. No? So, ibig sabihin, ito na talaga ginagamit ng simbahan. Okay. So, nasa na tayo? Letter R. Tama ba? Pang-apat, ano? Letter R. Siguro sasabihin nyo, rosary. Well, mamaya pa yun. Pwede, no? But, as an exorcist, I find it very effective na gumamit ng letter R, relics. Okay, relics. Pero relics ng saints, ha?
yung mga canonized saints na tinuturing ng mga bayani ng simbahang Katolika. Kasi baka isipin ninyo, uy, relics daw, yung mga ashes ng mga namatay na kamag-anak natin. Hindi, wag yun. Hindi pa sila santo. Okay? Kung magiging santo, sige. Pero sa ngayon, ay we recommend yung mga relics ng mga banal na kinilala ng simbahang Katolika. Well, hindi naman tayo lahat talaga posible magkaroon nito, no? But ako bilang exorcist, kailangan ko ito and I find it very effective, no? So, I have here a relic of the rock from the cave where Saint Michael the Archangel appeared during the 5th century. So, isang rock ito doon sa cave sa ilalim. Okay? Monte Gargano. Okay, sa Italia. Sa Italia. Monte Gargano. Tapos, bababa kayo ng masyadong malalim doon. Then, may chapel doon sa pinaka-cave na yun kung saan nagmimisa. And, ito may nagbigay sa akin for exorcism purposes, no? Rock of Saint Michael kung tawagin. At may papeles po ito, ibig sabihin na authentic. Okay? So I find this effective also against the evil spirits. No? And I'm also privileged to have for public veneration din po ito, no? Yung relic po ni Saint Padre Pio na binigay sa akin ng kanyang kaibigan, no? Si Father Ermelindo de Capua nung siya'y nabubuhay pa. The last time I visited San Giovanni Rotondo in Italy, doon po sa sanctuary ni Saint Padre Pio. And ito pong cloth na to ay yung pinangpahid po sa stigmata ni Saint Padre Pio. So this contains the blood and the water from Padre Pio. Okay? So I also find this very effective na to relic na to. I also have the relic of Saint Gemma Galgani, no? Wala lang dito. Andun sa kwarto. Hindi ko na makaiwanan. Pag para kunin pa yun. No? Pero hindi ako nagbibiro, meron ako, no? Nanggaling din sa katawan niya. And, pinakilala ko naman sa Gemma Galgani, di ba? Isa sa mga mystics, passionists, no? So, yun po yung mga ginagamit ko against evil spirits during exorcism sessions. Okay? So, relics. Now, D. Devotional images. Ayan. Tingnan nyo na lang, no? Devotional images. Pag sinabi mong devotional images, ito yung mga bagay na nagagalit ang mga ibang relihiyon sa atin, eh. No? Kasi may mga imahin daw tayo, may mga ribulto. Pero, siyempre, para sa atin po, dahil nagkatawang tao ang Diyos, sa katauhan ni Kristo, ay ang Diyos ay nasimulang makita, mahawakan, no? Naakbayan nila. Kaya doon po nanggaling yung ating debosyon sa mga imahen. Because God or the Word was made flesh. Okay? Kaya po meron tayong mga representations ng ating mga pinararangalan sa langit. So, ano yung mga devotional images na dapat meron kayo sa bahay nyo? Para po mas protektado rin. So, i-check nyo yung bahay ninyo, no? Una, siguro yung mga images ng mga santo. Kita nyo ito nasa kanan ko. Huh? Saint Joseph, the terror of demons. Okay? Yan. Saint Joseph, terror of demons. Kumbaga, kala mo lang yung lili na yun, ano? Si simple-simple, panuhog pala yun, ng lalamunan ng Diablo. Okay? Saint Joseph, terror of demons. Some of you siguro, yung mga, Padre Pio. Yan. Image ni Padre Pio. O dili kaya, mga image ng mga santo na paborito ninyo at mga patron ninyo, Saint Therese of Lisieux. Kaya yung titulo ng parokya ninyo, hindi ho yung titulo. Hindi ho yung tinutukoy yung titulo. Yung title, titular po ng parish nyo. Baka sabihin nyo, naku, Padre, pahiram nga ng titulo. Ng lupa, hindi yun, hindi yun. Yung santo na patron ng inyong parokya, no? Magkaroon kayo ng mga imahen sa tahanan ninyo para po yung infestation maiwasan din. So, aside from the images of saints, you can also have images of angels. Di ba, no? O yan. Okay? Saint Michael, teka ha,
Tatlo lang ang ating kinikilala. Ulit ha. Michael, Gabriel, Raphael. Michael, Gabriel, Raphael. Dati may nagtanong, Father, bakit iba yung nakalagay sa screen? Michael, Gabriel, Raphael. Ang sinasabi mo, Miguel, Raphael, at Gabriel. Ay pareho din o yun. Masyado kang masyado namang stricto. No? Okay? So, yun lang po ang kinikilala. So, aside from images of saints, images of angels. And then, syempre, huwag mawawala ang imahin o larawan ng Birheng Maria. Okay? Marami namang mga Marian titles eh. Dito sa kanan ko, my favorite, Our Lady of Guadalupe. No? At tingnan nyo yung mga ibang imahin pa ni Maria. Okay? Yan. Kirk. Ha? Kirk. Okay. Guadalupe. Fatima. Lourdes. Yan. Ano pa ba? Marami kayong mga alam dyan. Perpetual Help. No? Immaculate Heart of Mary. Basta kahit anong Marian image, Marian picture, ay siguraduhin lang na si Maria yon. Okay? Ano pa? Of course, finally, the image of, a devotional image of our Lord Jesus Christ. Okay? So marami rin mga paborito tayo mga imahe ni Kristo. Nandyan yung Christ the King. Nandyan yung Divine Mercy. Sacred Heart. And one of my favorites, Santo Niño. Ayan. Okay? Santo Niño. Ako ang Santo Niño. Ayan. Nasa niban yata ako Ulit nga. So, yung Santo. So, images ng Panginoong Jesus. Tika. May sanib ako. Pero hindi ko sumasanib ang Diyos ha. Nagbibiro lang ako. Okay? Kasi yung kwento yun eh. Ako ang Santo Niño. Pahingi ng kinde. Sabi, bakit kinde? Kasi Santo Niño di Cebu. Pastilan. So weird. Naiba na yung accent niya. Okay, di ba? Okay? At ingatan po yung mga Santo Niño. Bakit? Kasi may mga nanlilin lang dyan. May mga imahe na Santo Niño na may mga pampaswerte. Yung ba may mga pera sa paanan? Wag nung bibilin yung mga ganun, ha? Ano mang imahe na may mga pamahiin ay hindi rin po pwede. Okay? So that's the letter D. Devotional images. And finally, sacred objects. Yan. Sacred objects. So, pwede kayo magkaroon ng ganito rin sa tahanan nyo sana. No? Sana po nahahalataan ninyo na nililinis natin yung bahay nyo. Ha? Kaya kung hindi ko man banggitin yung mga nandyan pa sa inyo, sabihin, baka hindi ko kailangan talaga yun, lalo ng mga pinaniniwalaan yung mga elepanteng nakatingala, bagwa. Ewan ko, basta may mga nakasabit-sabit sa mga kisame dyan na, Father, pag tumunog yan, pera, papasok. Alain mo. Tsaka yung mga pusang kumakaway, palakang may kagat na coin, tanggalin yan. Meron pa yung mga arwana, no? Arwana ba yun? Yung malaki isda na ganyan. Tapos, yung mga ibang mga animals na, year of the ganyan. Year of the ganyan. Okay? So, hindi ko ho, binabanggit yun. Kababanggit ko nga lang, eh. No? Pero ibig sabihin, hindi ko nire-recommenda. Okay. So, sacred objects. So, ano yun? Na ginagamit namin sa exorcism. Una, you can have exorcise blessed candles. Candle. Okay? At alam niyo po, kapag in-exorcise at binilis yung candle, kahit po hindi sindihan, sa dasal po kasi, kahit kung saan ito nakalagay, ay napoprotektahan po yung kwarto and even the whole house. Okay? So, exorcise blessed candles. Ano pa? I also have here exorcise blessed yung para po sa incense. Incenso. Okay. Saan ba galing ito? Rome. Romblon. Hindi. Jerusalem mo ito. Galing sa Jerusalem. Okay? So, exorcise blessed din ho ito. Kaya ginagamit ko rin po, lalo na kung matindi yung manifestations, no? So, you can also have exorcise blessed incense. Lalagay nyo lang sa uling po. Tapos, yun na. Okay? Ano pa meron tayo dito as sacred objects? Okay. Of course, the Holy Rosary. Okay? Nagtanong sa akin, Father, pwede bang ikwintas yung rosary? Well, kung gusto mo ikwintas,
Di magdasal ka ng gumaganon. Okay? Pero hindi talaga yung kinukwintas. Okay? Mas maganda, lagay mo sa bulsa mo, o kung meron ka lalagyan nito, tapos dasalin mo. At binabalaan ko kayo, hindi ito mga anting-anting, no? Nagagano, sorry, matakot ka. Hindi po ganon. Okay? Mas effective po laban sa masamang spirito yung pagdarasal nito, no? It is blessed, yes. In itself, it has a blessing and a grace. But the praying of it, okay, is much more effective against the evil one. Meron din ako ditong scapular. So, sa mga nag-wear sa inyo ng scapular, okay yan. Okay? Huwag nyong tatanggalin as much as possible para masakal kayo. Hindi naman. Para maprotektahan din kayo. But make sure it is blessed, no? Scapular. Okay? Benedictine medals and Benedictine crosses. Okay? Okay, I am wearing one. At kung meron kayong sinusuot na plain Benedictine medal lang, okay lang din yan. Maganda yon. Okay? Meron po akong kaibigan, shoutout kay Ronnie Season, na meron siyang Benedictine medal na ang kabila ay St. Anthony of Padua. Sabi ko, wow. Sabi ko, ganda nito. Lakas dalawang santo. Antonio de Padua at St. Benedict. Okay? So, if you are wearing one, have it exercised and blessed. Mahalaga po yan. What else? Sacred objects. Of course, the Holy Scriptures. I have here the Word on Fire Bible. Okay? Galing po sa version ng NRSV. Yung po, Catholic edition po yun, no? New Revised Standard Version. Okay? So, sana po may Bible po sa bahay ninyo, no? Tingnan nyo kung may Bible kayo. At kung malikabok, punasan nyo. Ibig sabihin, hindi ho nagagamit. Bigyan ko kayo ng magandang kasabihan sa Bible, Sabi ng professor ko, ang Bibliang sira-sira ay tanda ng buhay na kaaya-aya. Ibig sabihin, kaya sira-sira, ginagamit. Okay? So, your Bible, the Word of God, okay, ay matbisang pananggalang laban sa masamang spirito. Okay?